Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pasintabi ho sa mga nanananghalian. Isang bagong silang na sanggol ang natuklasang isinako at itinapon sa isang basurahan sa Baguio City. Yan at ang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Baguio City, isang nabubuo ng sanggol na nakalagay sa loob ng isang sako ng bigas ang natagpuan sa imbakan ng basura sa Upper Aquari, Baguio City. Natagpuan ng mga basurero ng City General Services Office ang basang sako na may tumutulong dugo at nang kanilang buksan ay tumambad ang fetus. Kagad nila itong ipinagbigay alam sa PNP at City Disaster Risk Reduction and Management Office Operations Division na kaagad namang rumisponde. Ang full-term newborn infant na buo pa ang pusod na tinatayang may timbang na 2.5 hanggang 2.9 kilo ay wala ng buhay na matagpuan. Ito na pang-apat na insidente ng pagtapon ng fetus sa loob ng lungsod ngayong taon. Ipinagluluksa naman ni City Social Welfare Officer Lisa Bulayungan ang sinapit ng apat na sanggol. Anya hindi nararapat ang malupit at di makataong kinahinat na ng mga sanggol. Dahil dito nanawagan sa mga ina at magulang na nakararanas ng pregnancy dilemma o problema sa pagdadalang tao na iwasang humantong sa di makataong pagkitid sa buhay at pagtapon kung saan sa kanilang sanggol. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nananawagan naman ang Vicar General ng Diocese ng Catarman, Monsignor Gaspar Balarite, na maging alerta at mapagmatsyag laban sa mga nagpapakilalang mga pari na ginagamit ang Katoliko. Umapila ito na agad magsumbong sa Diocese ng Catarman o sa mismo mga pari kung saan ito raw ay mga fake. Ang panawagan ng Vicar General kasunod sa inilabas sa sulat ng Catholic Bishop ng Burungan hinggil sa non-Catholic religious group sa diocese matapos na makaabot sa nasabing diocese na isang grupo na nagpapakilala daw na Apostolic Catholic Church o ACC o mas kilala na Apostolika Katolikong Simbahan o Simbahang Apostolik Katolika. Ang grupo ay pumapasok sa iba't ibang barangay ng diocese ng Burungan na nakasuot ng katulad na pari sa Katoliko. Napag-alaman ng grupo ay nagkakaroon ng aktibidad sa nasabing mga barangay katulad na lamang ng pagsasagawa ng misa. Bagamat ginagalang ng diocese ang kanilang karapatan sa pagpapraktis ng kanilang religion, ngunit nananawagan si Bishop Crispin Marquez ng Burungan sa nasabing grupo na hindi gamitin ng mga chapels ng Katoliko sa kanilang mga ginagawang sakramento o anumang aktibidad. Panawagan ng Bishop sa mga Katoliko na manatiling palakasin ang kanilang pananampalataya. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Shane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang tatlong lalaki kabilang ang isang barangay tanod na high value individual sa ikinasang drug bypass operation alas 12:20 ng madaling araw sa Purok 4, Barangay Santa Elena, Uribe, Bataan. Ang mga suspect ay nag-iedad sa 53 anyos, isang barangay tanod high value target na residente ng Barangay Arellano, Orion. Edad 57 anyos, residente ng Barangay Wakas, Orion, at isa pang edad 53 anyos na residente rin ng Barangay Arellano, Orion. Ayon sa report, positibong nagsabuatan ang tatlong sospek sa pagbebenta ng isang sasya ng hininalang shabu sa isang PNP pusher buyer kapalit ng 500 pisong mark money. Matapos ang transaksyon, nasamsam din sa kanila ang dalawang karagdagang sasya ng shabu, dalawang cellphone at isang itim na pouch. Tinatayang nasa 6 na gramo ang kabuang timbang ng nakumpiskan shabu na may halagang 40,800 pesos batay sa standard drug price. Ang mga nakumpiskan droga ay dinala sa Bataan PFQ para sa laboratory examination habang ang tatlong suspect ay kasalukuyang nakakulong na sa Orion Municipal Police Station Custodial Facility at naharap sa kasong Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Region. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 11 o PR11 laban sa kriminalidad bilang bahagi ng advokasya nitong
tiyakin ang seguridad at kaayusan sa rehiyon. Sa loob lamang ng 24 oras mula Hunyo 25 hanggang Hunyo 26, 2025, matagumpay na naisagawa ng PRO11 ang sunod-sunod na operasyon laban sa iligal na droga, lost firearms, mga wanted na personalidad at iligal na sugal. Sa 6 na magkahiwalay na operasyon ng iligal na droga, 6 na suspect ang naaresto. Na-recover sa mga ito ang kabuuhang 9.25 grams ng shabu at 8.3 grams ng marijuana na may halagang tinatayang 63,896, habang 2 operasyon din ang isinagawa laban sa mga hindi lisensyadong baril, kung saan isang suspect ang nadakip at 3 armas ang nakumpiska at isinuko. Samantala sa ikinasang 13 operasyon, naarestong 8 na iba pang wanted persons at 5 mula sa listahan ng most wanted. Patunay ng determinasyon ng kapulisan na panagutin ang mga individual na may kinakaharap na kaso sa batas. Samantala 8 operasyon kontra iligal na sugal ang isinagawa, kung saan 8 suspect ang naaresto. Nakumpiska rin ang 33 na gambling paraphernalia at 2,000 na halaga ng taya. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Joseph Reyes Arguelles, Acting Regional Director ng PRO11, muling pinatutuhanan ng kapulisan sa rehiyon ang kanilang dedikasyon sa pagpapatupad ng batas at proteksyonan ang publiko. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabilis na aksyon ng PNP Pangasinan sa emergency call 911, nagligtas ng buhay ng isang pasahero ng bus sa Season Pangasinan. Sa ulat ni Season OIC Chief of Police Major Terbil Rilorta, bandang alas 3:45 ng madaling araw, nakatanggap sila sa emergency 911 ng tawag na may nawalan ng malay na lalaking pasahero sa Arnes Bus Stop Poblacion Central. Sa loob lamang ng 3 minuto, agad na nakaresponde ang kanyang mga tauhan. Mabilis na naihatid ang biktima sa Pusurubio Community Hospital na agad din nalapatan ng lunas ng matinding pisisyan. Ang biktima, isang 55 anyos na may asawa at residente ng Masbate, na patungo ng Manila mula Baguio City. Nabatid sa misis ng biktima na ilang araw nang may lagnat ang kanyang mister at sinumpong ng matinding asma habang sila nasa biyahe hanggang sa tuluyan itong nawala ng malay. Sa kasalukuyan, nasa maayos ng kalagayan ng biktima at patuloy na nagpapagaling sa paggamutan. Ang insidenteng ito'y patunay ng kahalagahan at epektibong serbisyo ng emergency 911 ng PNP sa mga insidenteng nangangailangan ng agarang medikal at seguridad na aksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.